Mga kalahi, mayroon na naman tayo ngayong ating idibang. Idibang po natin itong mga DDS. Itong mga taong walang ibang ginagawa kundi bantay ng bantay sa gobyerno para lang makapanira itong mga taong under sa isang politikong ina-idolize nila, mga kalahi. Nais ko pong i-debunk itong mga klaseng tao na yung mga bunganga na may uod. May uod ang bunganga, mga kalahi. Panoorin ninyo itong mga kalahi, itong mga napaka-loyal sa kanilang politiko na pinagtanggol. Ito, mga kalahi. Wala tayong ibang ilig kundi mapakinggan. Sino ba ang nagbibigay ng sahod sa mga congressman? Sino ang nagpapasahod sa mga congressman? Sino nagpapasahod sa mga senador? Sino nagpapasahod kahit sa presidente doon sa Malacanang? Nasermonan ni Kong Eli San Fernando itong si Bubuim kasama si Chucky Claire. Ito ay may kaugnayan sa pahayag ng palasyo na wala umanong oil crisis sa ating bansa, anak ng mga hinayupak. Ayon sa naturang kongresista, "Hoy! Gising, Mr. President! Nasa crisis na tayo." At ang dagdag pa niya, abnormal lang ang naniniwalang normal ang nangyayari sa ating bansa ngayon. So, alam nyo na kung sino yung mga abnormal. Ito yun, mga kalahi, yung mga taong wala talagang ibang ginagawa kundi paninira lang sa gobyerno, mga kalahi. Mga vlogger talaga na iwan ko. Sabi po sa maraming mga pro-government ay ito po yung mga bayaran na klaseng vlogger. Ito pong Bisdak Pilipinas daw, na? Itong Bisdak Pilipinas na parang ang bunganga, napakaraming uod dahil yung pagmumura, no, na napaka rumi yung bunganga pag ikaw po'y manang-mana ka sa yung politiko na palamura. Yun, mga kalahi. At ito namang representative ng manggagawa na ito, si Eli San Fernando. Ito po, no, napakalinaw ito na nag-speech siya sa harapan ng mga tao. I think during rally yata itong klaseng tao, isang congressman na pinasahuran ng mamamayang Pilipino, ngunit ito po isang congressman na napakalinaw na isa rin maninira, isa rin mapanirang puri itong taong ito, no, dahil gusto nilang ipalabas itong naratibo nila na ito daw ang statement ng palasyo, statement ni Auntie Claire or Claire Castro patungkol po sa oil crisis, na wala daw oil crisis. Talagang nagkisi-kisi talaga itong mga tao ito, lalo na itong mga vlogger na DDS na vlogger, itong mga congressman o kongresistang mga DDS, mga kalahi. Napakalinaw talaga na isa lang ang naratibo nila, na nagbabantay sila kung ano talaga ang maibabato sa atin pong gobyerno, mga kalahi, no. Dapat itong mga klaseng taong ito, iwan ko, no, kung maari sana dapat hindi dapat ito kanang dumami, no. Dapat ito idisiplina ito dahil itong mga bungangang ito ay mga walang values, no? No good character, no? No good manners and right conduct, mga kalahi. Kaya, mga kalahi, gusto nila dahil ang nais nilang ipalabas na ang pangyayari ngayon, oil crisis, hindi lang ang Pilipinas ang nakaranas, mga kalahi. Lahat ng bansa sa buong mundo talagang nakaranas sa oil crisis. Tapos ang ginagawa ng gobyerno talaga ay ayaw nilang magpanik ang mga tao. Kailangan talagang malalaman itong mga utak ng mga kongresista, na mga DDS na kongresista, na kung ano talaga ang pakay ng gobyerno. Ayaw ng gobyernong magpanik ang mga tao, no? At maliban na yan na ayaw nilang magpanik, hindi po pinabayaan ng gobyerno, ng presidente, ang mga tao na mimigay ng ayuda, 5,000 pang gasolina para sa mga drivers, no? Yun talagang kailangang maunawaan itong mga klaseng tao na mga DDS, no?
gusto talaga nilang ibato itong pagsasabi ng presidente na walang crisis. Sabi na naman ni Claire Castro na walang crisis, oil crisis. Kasi alam naman ninyo na mayroon namang parating, no? Hayaan ninyo kasi dak kayo, yung mga DDS vlogger, kayong mga DDS supporter, kayong mga DDS na mga congressman, dak kayo. Pagkatapos mapahiya kayo pagdating sa mga biyayang parating na oil. Kaya huwag sana kayong manghusga dahil hindi darating talaga ang pagpapala, mga kalahi. At saka, hindi naman dapat ipamalita yung klase na yung balita dahil yun ang magbigay ng gulo, yun ang magbigay ng panic. Kung mayroon pa naman kayong utak, kayong mga DDS supporter, DDS vlogger, kung mayroon pa kayong utak, igagamitin ninyo, huwag ninyong ipanik ang mga mamamayang Pilipino, huwag ninyong ipanik ang mga kalahing Pilipino. Yun ang gusto ninyo para lang masiraan ang presidente, para lang masiraan ang administrasyon ni BBM. Yun ang gusto ninyong mga vlogger ng mga DDS, no? Mga funded ng China, no? Kaya mga wala kayong mga walang kwenta yung mga pagbigay ninyo ng mga impormasyon sa mga tao dahil yung mga impormasyon na binigay ninyo, yon ay walang kabuluhan. Iyon mga kalahi, kailangang maunawaan sa lahat ng tao na ang presidente at ang gobyerno ni PBBM ay ayaw niyang magpanik ang mga konstituente sa Pilipinas. Tayong mga tao, mga Pilipino, ayaw niyang magkagulo at ayaw niyang magpanik. Kaya maganda ang ginawa ng administrasyon, maganda ang ginawa ng gobyerno. Kalma lang tayo, kalma. Yun ang gusto ng presidente. Kung mayroong utak kayong mga DDS vlogger, DDS congressman, kung mayroon kayong utak, kayo nagbigay lang kayo ng panik ng mga tao, na nagbabalita kayo na ang mga tao po'y pagbalita kayo nga mahal or napakamahal na ang presyo sa gasolina, nagbigay kayo ng impormasyon na walang kabuluhan. Mga taong mga walang silbi sa bansang Pilipinas, nagbigay lang kayo ng impormasyon, mga information na mga bulok. Yun ang kailangan natin mga kalay na malaman natin, no? Panoorin natin ito, ang sabi ng kanilang idol na si President Rodrigo Duterte. Ang sabi niya sa panahon na mayroong giyera ang Ukraine at saka ito pong Russia, no? Ang giyera noon ay talagang alam na alam ni Duterte na araw-araw talaga magtaasan ang presyo. Ngayon, how much more ngayon na ang giyera ngayon, Iran, Israel, USA, tapos na-involve pa yung mga bansa sa Middle East, tapos patuloy pa rin ang giyera sa Ukraine at saka Russia, no? Kung sinasabi ni Duterte ang panahong yaon na magtaasan, how much more ngayon? Kung mayroon kayong pag-uunawa mga DDS vlogger, bakit kayo magbigay ng impormasyon na kapapanik ng tao, yung mga negatibong mga mensahe, impormasyon na walang kwenta, walang ikatulong para sa ikabubuti sa mamamayang Pilipino. Dahil yung balita na yan, lalong manglulupaypay ang mga tao. Manang-mana kayo sa idol ninyo. Yung panguunawa, yung utak ninyo, talagang wala kayong respeto at walang galang sa gobyerno. Talagang utak ninyo, walang takot sa Diyos, no? Patuloy kayong lumalaban sa Diyos. Lumalaban sa gobyerno ay lumalaban sa Diyos. Ito mga kalahi ang sasabihin ko sa inyo na kailangang masunurin tayo sa gobyerno dahil pag masunurin ka sa gobyerno, masunurin ka sa Diyos. Dahil walang gobyerno na hindi tatag ng Diyos. Ang Diyos ang nagtatag nito. Kaya pag lumaban ka sa gobyerno, lumalaban ka rin sa Diyos. Panuorin natin si Duterte, mga kalahi. Oil, nagtataas yan. I think that the war in Europe will be one of attrition. Pagka-attrition, araw-araw, walang hinto na yan increase. I'd like to make a warning to itong mga association ng transport or everything. That is not the end. Every time that you complain and go into a demonstration, just make sure that you realize and understand the importance of oil and how it would affect all nations. Talagang magdaan tayo ng hirap. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos
na magtapos na ako, bilisan na lang niya ang mga araw kasi kawa-kawa talaga itong susunod, tignan niya. Hindi ito na yung, hindi, every day, the prices will increase and increase and increase until we can have a stable situation. The whole, Okay? Increase ng increase ang sabi ng idol nyo, mga DDS vlogger, mga DDS congressman, no? Mag-increase ng mag-increase. Sabi niya, kawawa daw ang sumunod sa kanya. Na siya po yung nananalangin na sana kunin na siya ng Diyos dahil kawawa daw ang susunod sa kanya. Sino bang sumunod sa kanya, Presidente? Si BBM. No? Ngayon, isisi ninyo sa gobyerno ni PBBM. Alam na ni Duterte dahil naranasan niya yung gera Ukraine at saka Russia. How much more napakalaking gera ngayon. Kaya kailangang makaunawa kayong mga DDS, yung bunganga ninyo, parang maraming uod. Lagi kayong nagmumura sa gobyerno, nagmumura ni Presidente Bongbong. Ha? Alam na ninyo, napakinggan ninyo itong idol ninyo na si Duterte. Ha? Na talagang magmahal na mahal talaga ang prices. No, noon pa nga yan. Kaya lang ito pong presidente natin napakatalino. Ayaw talaga niyang magbigkas ng mga negatibong mga mensahe na magbigay ng panic sa mga mamamayang Pilipino. Kaya yun ang kailangan ng isang pangulo, yung mayroong matatag talaga ang kalooban, matatag talaga ang mga desisyon. Ayaw talaga niyang bumitiw, kahit naghirap na ang buong mundo, siya pa rin ay kalmado. Yun ang gusto ng presidente, nakalma lang kayo mga DDS vlogger, DDS congressman. Itong si Eli San Fernando, ikaw Eli San Fernando, no? Talagang lait ng lait ka ng gobyerno, para kang mayroong nagawa, congressman ka, pinasahuran ka ng taong bayan, tapos lait ka ng lait, magtrabaho ka, bata ka.